Ining taknaa, padayon kita paminaw sa mensahe sa Ginoo in line sa atong theme for the month, moving forward into glory, o napaminawan nato last nga mga Sundays about ang importante sa pag-move forward. No? Importante nga mo grow gid kita. Importante nga mo padulong kita sa unsa kita nga gusto sa Ginoo, what God wants us to be, want us to become, or where we're going to be. Asa tadapit dadon sa Ginoo. Naagi katuyuan kanunay kung move forward kita diha. Initak na atong tanawon ang kining lain na usab nga topic, the danger of fruitlessness. Ang kadelikado sa dili magmabungahon. O atong gihulagway gid kanunay ang kinabuhi sa mga Israelites nga diin ang goal gyud sa mga Israelites is to moving forward to the promised land, a life of abundance, victory, becoming a holy nation, and becoming a blessing to the world. Sila gyud magkinabuhi nga mabungahon. Gipadayag sa Ginoo no sa mga Israelites nga di gid mo pwede mo undang or mo stagnant or mo stay where you are, kay you are designed paingon gayud sa promised land. Tungod kay muhunong mo naagi danger, disaster, naagi kalautan atong masinati kung dili gayud magmabungahon. Importante gid kaayo kining pagkamabungahon. Naay danger kung dili ta mabungahon. Naay danger kung dili ta mo move forward sa atong pagkinabuhi. Mo nang ninitak na tanaw na to ning tulo ka mga butang, 3 important things about fruitfulness as indicated nining parable. Sa atong text nga gibasa ganiha, Luke 13:6-9. This is the parable of a fig tree. Tulo ka importanteng butang. Nganong importante gyud kaayo kining pagkamabungahon. Ug unsay kaalautan niini kung dili ta magbungahon ug dili ta move forward. Una, it is primary. Sa verse 6, ingon diha, ang tag-iya sa parasan, tag-iya sa vineyard, iyahag yung concern ang prutas, ang fruits. Iyahang primary concern mao gining pagpangita og prutas sa iyahang parasan. Munang gitawag nga it is divine expectation. It is primary, divine expectation. Mao gibalik-balikan every time no nga muadto ang tag-iya, directly he came to find fruits sa fig tree. Naga-inspection gud siya kung naabay prutas. Mo gini ang iyang primary concern. Balik-balik siya for 3 years. Balik-balik gid siya ang iya gidayng tanawon kung naabay prutas. Its primary concern sa Ginoo sa iyang mga kaanakan nga pangitaon gyud dayon ang prutas sa atong kinabuhi. Expected gina niya. Wala siya nagtan-aw sa fig tree nga, uy, kanindot sa dahon, kagwapo sa punuan. Uy, nitaas na kaayo. Wala. Di na iyahang primary concern. Ang iyang primary concern is naabay prutas. Naabay proof sa potensyal ni ining kahuya. Munang iyahang gipangita. The same sa atong pagkinabuhi, dili ang Ginoo interesado how we look, unsa ang atong gisuot, how wealthy we are, how healthy we are, unsa atong panglawas. Ang interesado niya kung unsa kita nagkinabuhi diya sa Ginoo before God and before men. Mao na ang iyang concern. Ug makita nato nga dili siya mailad, dili siya mutan-aw anang gwapo nimo nga looks. Uy, kuan na kayo ni bunga na gini kay green na gyud ang iyahang dahon, so healthy nga prutas. Dili niya tan-aw ng outward. Mausab sa atong kinabuhi Kristohanon nga ang atong pagkinabuhi usahay murag blooming no, pero wa pag gyud prutas, murag mo aksyon na gyud unta. Labi na sa atong pagkinabuhi outwardly nga aning gitawag nga muratag relihiyoso kayo, nagakita gyud sa simbahan, nagaampo, tanaw nimo balaan gyud sa pag-worship. Dili kay mo tanaw ang Ginoo diha. Kay gitanaw gid niya ang prutas sa atong kinabuhi. We are made for good things. We are made for greatness. Gihimo kita sa Ginoo not just for fun, dili lang kalingawan kundi gihimo kita niya to bear fruit. Ug makita nato sa atong text, fruit, more fruit, and much fruit. Mao ginayahang design. Magmabungahon gayud. That is what God created us to be. Munang ang fruitfulness mao gina ang una nga makalipay sa Ginoo. Greatest glory nga atong ma-offer ngadto sa Ginoo samtang niya pataning kalibutan na fruitfulness. Munang pangutana karon unsa ni mga spiritual fruit
unsa ni nga mga prutas no nga atong angkunon. Sa Promised Land nagsimbolo ang prutas sa mga kaunon unya didto no, honey, mga pleasure dito sa Promised Land. Pero sa atong spiritual life ang prutas sa gipangita sa Ginoo kanato una kining character. Ingon diha sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Mo nay una pangitaon sa Ginoo nga prutas. Kini nga character, fruit of the Spirit, ug mao kini nga character ang nakang Jesus Christ. It is Christ-likeness. Mao gid nay una nga pangitaon sa Ginoo sa atong kinabuhi as fruits. Ikaduha is good deeds. Ingon diha sa Colossians 1:10, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Bearing fruit in every good work. Labi na gayod kini mga works nga fruits of usefulness. Kana bang works nga bunga kana sa imong pagkagamit gayod sa gingharian. Usefulness in the kingdom. Employment no sa atong talents and service. Mo nang importante kayo sa atong kinabuhi. Good deeds, fruit of usefulness. And number 3 nga fruit nga gipangita sa Ginoo is soul winning. Ingon diha sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Usagid kini ka prutas tungod kay fruits makabless sa uban no. Kanang mangga daghay makakaon. Mao pud na sa atong kinabuhi nga sa atong pagwitness mahimong makadala og kalag ngadto sa tiilan sa Dios. We are a blessing to others. Mo nang soul winning prutas na siya. Kung ato kining tanaw no, ayang gi-expect sa atong kinabuhi kining butanga. Fruits of righteousness, the works of faith, and the labors of love. Mo nang gipangita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikaduha, nganong kinahanglan gayud magmabungahon because it is proper sa Ginoo nga mo expect og fruit. It means reasonable sa Ginoo. Naa say rason nganong mag-expect gid siya og fruits. Di kita makarason-rason sa Ginoo nga may wa rason Ginoo. Naa say rason nga mag-expect gyud og fruit sa iya mga anak. Nag-expect gyud siya og spiritual fruit sa atong kinabuhi. O kini nga expectation sa atoa reasonable kayo because una, timan-an nato ang fig tree planted intentionally. Wala giplant ang fig tree nga sulagma lamang o nitubo lang na diha accidental or ang lisog itangag sa langgam niya nitugpa diha niturok ra. Wala na si tag-iya. Gitanom gid siya sa tag-iya. Mo nang atong timan-an nga ang believer no ang anak sa Ginoo gipili gid niya chosen to be in God's vineyard. Among many thousand millions gi-chose ka nga matanom diha, gipili ka nga maapil gayud sa iyang vineyard. Intentional. Munang naa say katarungan gayud kay special ka ug proper pud sa Ginoo mo expect og fruit tungod kay ang fig tree gibutang gid diha kana nga vineyard dili na basta-basta nga vineyard, special na. Ang mabutang ka diha honorable gid imong posisyon tungod kay naa ta ng pribilehiyo imong maangkon diha ana nga soil. Kay perting nindutan na nga soil, perting nindutan na nga vineyard. Mo na mga advantages, layo ra kaayo, masinati nimo kaysa uban nga wala diha sa vineyard. Ang imong posisyon, daghang kay benepisyo, advantages, privileges. Naa ka sa gitawag nga choices, superior soil. Naa ka sa pinaka-superior nga ground gitanom sa Ginoo. Gitagaan pa kag the best nga mga gardener, mga experts katong fig tree gitanom gid sa diha unya. Muhayr gina og gardener nga atiman gina maayo. Ang pribilehiyo nga imong maangkon, grabe na gyud kaayo. Siya ro di pa gina mubunga. Mao pud na sa atong kinabuhi nga honored position kini ang atong pagkakristohanon. Kita gipili, unya kita gibutang sa special soil nga gitawag kini nga superior ground of Christ's sacrifice. Ground kay ang basihan ra man gyud sa atong pag-apil diha pagkahimong anak sa Ginoo mao ang kamatayon ni Jesus sa krus sa iyang sakripisyo diha ibabaw sa krus. Special gid kay na nga pribilehiyo naata sa ground of Christ sacrifice. Ma-enjoy nato na labi na gayud ang tag-iya sa fig tree. Naagid tanan ang atensyon dito kanunay sa fig tree, sa pag-atiman sa fig tree, sa pag-protect sa fig tree o pag-care sa fig tree. Siya ro pagyud no, mo nang dinhi expected gayud nga mobunga
dili lamang nga chosen, dili lamang nga naay mga pribilehiyo, kundi dili usab ang owner made everything. Isure gyud niya nga ang tanan aron gyud magbunga. Mo nay nindot kaayo nga gibuhat sa Ginoo alang kanato. Gibuhat niya ang tanan, gi-sacrifice niya tanan, gi-invest niya tanan. Murag ang tag-iya gi-invest niya para lang gyud mo bunga ng fig tree. Mao pud sa atong kinabuhi gi-invest sa Ginoo ang iyang kinabuhi si Jesus. Nganhi kanato ang Ginoo gi-impart niya tanan. God did not spared bisan pa iyang anak wa niya gi-spare, gihatag gyud niya, gi-invest niya aron lang gyud ta mo bunga, aron lang gyud ta matanom diha og mubunga. Wala siya'y gi-spared, gihatag gyud niya tanan. Everything, time, help, devotion alang gyud kana mubunga, gihatag gyud na sa Ginoo kanato nga kita mamunga gyud sa prutas sa pagkamatarong. Dili lamang gibutang ti diha sa soil sa kamatayon ni Jesus sa cross. Also, grabe yung pag-atiman, no? Kining mga mag-atiman gyud og tanom, gihurot gyud niya ang time diha sa pag-atiman. Sa pag-atiman naagi ng pag-cultivate, pagbisbis og pag-fertilize. Kita gibisbisan sa pulong sa Ginoo. Mo nang ang Kristohanon, ang believer gi-chose nasa sa special nga posisyon unya gibisbisan sa pulong sa Ginoo. Puno kanunay no ang atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo nga maoy mo hatag og nourishment, strength, empowerment ang katuyuan para gyud mo bunga. Unya gitagaan pagitag balang espiritu nga mo may fertilize, no? Fertilizer. Ang balang espiritu iyahang tuyo is magminister sa tuwa as fertilizer sa atong makinabuhi. Nga protected ta sa evil, unya na ang iya kanunay pag-convict, pag-touch sa tuwa, ang Holy Spirit na no nagahimo sa tuwa, fertilizer na siya. Nya na pagid ang pulong sa Ginoo. Siya ro pagid nga di mo bunga nga atong kinabuhi o pagkamatarong. Imposible, no? Mo nang proper gyud sa iya nga mo expect og spiritual fruit. Reasonable gyud, no? Wala kitay rason nga moingon nga dili oy. Mo nang proper sa iya to expect spiritual fruit, proper pod sa Ginoo nga ma-disappoint, to be disappointed and to bring judgment. May katarungan siya. Naa siya'y reason nga nung ma-disappoint siya. Grabe ang iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Grabe ang gibuhat sa fig tree, simpre maluyag yun ang owner sa pagtanaw nga wa mamunga for 3 years. Grabe, oy. Munang na-disappoint ang owner. Diya sa verse 7. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now I've been coming to look for fruit on this fig tree and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" Cut it down. Why should? Nganong mo consume man siya anang nganong ipagamit man ginato na ang ground para sa iya. Displeasure sa Ginoo, disappointment nung for so long years, 3 years nagapaabot siya wala gyud. Ang iyahang disappointment resulta after long forbearance. Kanang grabing pag-agwanta gyud for 3 years. Disappointed usab no sama sa tuwa nga disgrace kayo sa Kristohanon nga disgrace sa sakripisyo ni Jesus sa cross sayang because wala nahimo ang iyahang katuyuan instead nga mahimong asset sa gingharian nahimo unong liability kun dili ta motubo mahimot ang liability sa church o sa gingharian unya naga-consume lang ta og mga resources pareha sa katong fig tree. Sayang siya diha. Sayang ang pagbisbis, di ba? Daghamang tubig. Nya, tagaan magisid og tubig. Sayang to, may paghihatag to sayang ubang tubig. Sayang ang mga fertilizer, gibutang diha. Napaon ta toy kuan dito, kadugang-dugang pa sa uban. Sayang. Mao sa atong kinabuhi Kristohanon. Sayang dagang kay masayang sa atong kinabuhi. Hindi kita motubo. Sayang ang mga pagbutang sa to sa Ginoo, sayang ang iyahang pagpakamatay sa cross. At the same time, ang mga privileges nga unta maadto sa uban. Pero na-enjoy na to. Ang protection, ang provision sa Ginoo matag adlaw sa to masayang. We are just consuming. Ingon diha. Why should it use up the soil? Lima ang soil kuan ra ba na ang iyahang minerals diha. Nagakuha lang og minerals pero wala mo bunga. Sayang kayo. Yan nato makita nga disappointed, displeasure. And lastly, not only it is proper, it has a period end. It means fruitfulness has a grace period. Mo nang ang grace naapos siya grace period. Yung diha nga 3 years of God's grace. Katong 3 years nga gihatag no sa owner, it represents God's grace. Moapon na sa atong kinabuhi.
taas kay gid ang panahon nga gihatag sa Ginoo. Kining 3 years para man ni symbolical, pero taas gyud nga panahon ang gihatag sa Ginoo kanat. Grabe ang iyahang pag-antos diha. 3 years nga mubunga kita. Nagapaabot gid siya. Ug wa gid siya mo wave, no? Makita nimo ang owner wa gid siya for 3 years wa gid na siya mo wave sa iyahang expectation. Naga-expect gid siya, continue to hope, continue gud naga-expect nga eventually magbunga gid ni siya. Mo nang generous, no, long years, pero naagid ni utlanan. Unya ang 1 year of God's patience, ang pasensya sa Ginoo. Katong 1 more year kay ningon man nga cut it down, pero ningon tong gardener, ay sa boss, tagay ko 1 year, ingon diha, no? Sir, the man replied, ang gardener, leave it alone for 1 more year and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down. 1 year, tagay lang. So grabe ng forbearance sa Ginoo, pero naapagid siya extension nga 1 year. Pero naagi siya utlanan. Ang grace period, napagid grace period, pero naagi utlanan. It is terminable. Naagid siya tumoy. Mo prolong man, pero naagid siya katapusan. Grace as a grace period. Grace is not always be there. Dili gid na kanunay naas tumoy kay naagid siya utlanan. Nasa limitation. God's patience na ay limitation. Mo nang 1 more year, God is all about second chance. Grabe ang Ginoo. 1 more year. It's only a matter of time. 1 more year. Aron ma-cleared ang vineyard sa mga unfruitful nga trees. I-clear man gyud sa tag-iya ang vineyard sa mga wala gyud mamunga. Usagid ka na kadako nga hagit no sa atong kinabuhi. This 1 year naghahagit ka na to go, move forward. Di kita mo standby kundi mo padayon gayud. Avoid mo nang gitawag nga be fruitful, avoid playing games kay usahay naga-play ta og games. Usa ni nga mga games, first is comparison game. Naga-play ta nini, no? Usahay real ni sa atong kinabuhi. Kanang moingon ta nga dili man ko perfect, dili man ko bad kaysa nang akong higala diha. So maka-justify ta nga dili man ko perfect pero arang-arang ko naagi grace ako. Luke 13:2-3 ingon dia, Jesus answered, ato ta sa taas, so Luke 13 sa atong text, ang mga Galileans god naga-compare sila, pero niingon si Jesus kanila, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered this way? I tell you, no. Kay inganan na sila, kay grabe man po na sila kadautan, munang mugsuffer po sila maayo. Pero ingon si Jesus, do you think worse sinners ni sila kaysa inyo kay grabe ang ilang pagsuffer? No, unless you repent. Compare ka sa ubang nga di kadautan, niya ma-exempt ka ani, no, you too will perish. Ingon siya, repent or you too will perish. Dili gid may mag-compare. Ikaduha, kining grace game. Daghan gyud magahimuan ni nga game. Ingon, ang Ginoo gugma man na. Mo extend gyud na, wa gyud nay hunong nang iyang grasya. Pero sa parable, cut it down. Nganong mag-consume man na siya space diha. Very clear no ang scripture. Then last nga game is waiting game. Kining waiting game kanang nagaingon nga, di sa karon bata pa ko. Daghang pag time. Remember, 1 more year. It could be nga kining nga year is our last year. Wa ta kay balo. Grabe karon ang panahon. This year maybe an extra year nga gihatag. 1 more year sa atong kinabuhi nga siya mo balik ug ma-miss na tong opportunity nga mabungahon gayud. Mo nang nini nga takna ato yung pangutan-on no atong kinabuhi nga nagaproduce bagita og fruit. Or where I am now, asa na ko karon? Naba ko sa lugar nga gusto sa Ginoo nga ni diha na ko dapit or nagastagnant or how long na nga ako ingana lang gyapon or naga-desire ba ko nga mo stay lang diha. Usa kini kadako nga hagit kanato to hear God's word nining taknaa nga ang iyahang pulong naga-water kanato ug ang iyang balang espiritu naga-fertilize kanato, naga-touch gyud kanato. Mo nang with all no sa tanan gayud nga gibuhat sa Ginoo pribilehiyo dili na gyud rason wa na gyud tay rason lain. Kung example sa Bible si Judas naa na gyud sa iya tanan, naa na ang nasa sa the best nga group, the disciples, naa siya sa the best nga teacher si Jesus Christ, pero wa gyud gihapon siya amid sa word ni Jesus og sa pagtandog sa iyaha no murag si Pilato gitandog-tandog pod pero wa gyud mo response kapila uyogon na unta sa Ginoo touch sa Holy Spirit. Munang the choice is ours. We can be fruit bearers or we can be cut down. Cut down means naagi yung mga disaster nga mahitabo sa atong kinabuhi. For us no believer, move on, move forward, bear fruit no mao ginang nindot kayo. And for those nga wala pa diha kang Kristo, mao pud ni ang
time, no? It may be our last year, no? Kung wala pa kanimo na receive si Jesus Christ sa imong kinabuhi, it could be this year, no, 2002 is your last year nga opportunity nga i-spare ta sa Ginoo. Unang dawata siya samtang naapag yoy time. Now is the right time to receive Jesus in your life ug mahimo tang appeal sa iyang vineyard. Kalay ko ng Ginoo, magampo ta.